Magandang umaga po sa lahat. At sana yung nasa labas ay wag mapakanta ng Nosi, Balasi, ano? Kasi mas malakas pa yung karaoke, ano? So, pray tayo na makafocus po tayo sa umagang ito. Sapagkat alam ko po na may gagawin ng Diyos dahil ako po ay kinakabahan. Ibig sabihin po, ang banal na Espiritu po ay naririto na kanina pa. At siya po'y kumikilos sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? So, salamat sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda ng iyong umaga. Sapagkat ngayong umaga ito ay pagpapalain ka ng Diyos. Amen? So, magandang umaga po at ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. So, ayan. Meron na. Sige, pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Totoo, O Diyos, na ang pangalan mo is powerful. Ang pangalan mo ay makapangyarihan sa lahat. Kaya, Lord, lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon, ay nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kagalingan, nagkakaroon ng kalayaan, O Diyos. Tanging sa iyo lamang presensya, Panginoon, mangyayari ang lahat ng bagay na ito, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo po na ang iyong banal na Espiritu ang mag-manifest sa aming lahat. Ang iyong salita, O Diyos, ang siyang tumanim sa aming puso. At ang aming mapapag-aralan sa umagang ito, ay ito po yung aming maisagawa, maisapamuhay, at mai-apply sa aming buhay sa araw-araw. Panginoon, ikaw po ang mataas sa buhay namin, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw po yung magliwanag at maghari sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So sa umagang ito, hindi po aksidente na tayo po ay nakarating sa lugar na ito. Kahit po kayo ay tiga dito lang, or tiga ibang lugar o ibang barangay, hindi po aksidente yan. Yan po ay plano ng Diyos. Sapagkat meron pong gustong sabihin ang Diyos sa inyo sa pamagitan po ng mga pastor. Okay? So, ngayong umaga po, ang ating pong pag-aaralan is the joy and privilege to serve God. Tignan ko lang po yung clicker ko, ako nagana. Okay, yan. So, yan po. Ang title po is the joy and privilege to serve God. So, iba po yung happy, iba din yung joy. So, pag sinabing happy o masaya ka, kapag ikaw ay mayroong bagong damit, example, taas ang kamay nang nagkaroon na ng bagong damit. Ayan. Ano po, bagong damit, nakabili ka ng bagong damit, masayang-masaya ka, di ba? Ang saya mo, ang sayang isuot, talagang excited ka lagi, na isuot ang damit. Pero yung iba, yung mga, wala naman dito yon, yung mga may edad, tinatago pag bago. At ayaw isuot. Ganun daw yung iba tinitipid. So ikaw, pag may bagong damit ka, masaya ka. Pero pag naisuot mo na ng isa, 2 beses, 3 beses, nawawala yung saya. Tama? Hindi ka na excited, hindi ka na masaya, kasi lumipas na yung masaya, yung happy. Yeah? Pagka ikaw naman ay may bagong cellphone, naku yan, yung mga kabataan, halos di yan makatulog. May bagong cellphone, mayat maya na pinindot, mayat maya na nag-selfie, mayat maya na kung ano na kinulating-ting sa cellphone niya, kasi bago, masaya ka. Masaya ka na hawakan, masaya ka na dalhin, pero after mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, wala na yung saya mo. Tama? Hindi ka na masaya kasi nga, mababaw lang po yung kasiyahan na ibinibigay ng mga material na bagay. Mababaw lang po yung kasiyahan na kung ano yung nakukuha mo mula sa mundo. Kahit nga po yung, halimbawa, sige, wag natin simplihan. Nakabili ka ng house and lot. Yumaman ka. O di ba? Ayaw mo nang umalis ng bahay kasi napakaganda ng bahay mo. At napakabago. Di ba? Pero after 1 month niyan, 2 months, ay,
alis na ako, teka muna, at kahit maganda bahay ko, ako ay iinip, di ba? So, yung mga happy lang, napakababaw. Yan po yung mga mundo, yung mga naririto sa mundo na happy ka lang. Amen? So, ang ituturo sa atin ng Panginoon ngayon, ano ba yung kagalakan, deep joy, and privilege to serve God? So, meron pong mga kagalakan na hindi mawawala. Meron pong matinding kagalakan na inner joy na meron sa puso mo. Walang iba kundi yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Amen? Gusto niyo po bang magkaroon ng kagalakan na hindi nanakawin ng sino man o hindi mawawala kailanman? Amen. So, yan, nawala po. Yan, Pastor, yan. So, basahin po natin yung... Okay, yan. Sabi po sa Joshua 24:15, at kung inaakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo sa araw na ito kung sino inyong paglilingkuran. So, mamimili kayo ngayon kung sino paglilingkuran nyo. Kung ang Diyos o ang masama. Okay? So, ito pa yung mga verse. Yan, sana na anino ko, no? Okay, Joshua 24:15. Kung ang mga Diyos, small letter, na inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? So dito, sinasabi ng Diyos na mula sa akin at ang aking pamilya, buong pamilya, ay maglilingkod sa Panginoon. Okay, ano pa yung mga talata? Exodus 20-25. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Mga kapatid, may pangako ang Diyos. Pero intro pa lang to ha. So, sabi ng Panginoon, pag pinaglingkuran natin ang Diyos, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Amen. So, ano pa? Deuteronomy 10:12-13. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos. So, ulit-ulit, pinauulit-ulit ng salita ng Diyos na sundin natin ang Panginoon, paglingkuran natin siya. Then, sabi sa Deuteronomy 10:12-13, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Amen. So, napansin niyo po, ang mga talata, puro paglilingkod sa Diyos. Puro pagsunod sa kanyang utos. Amen? Then, sabi po, yan, so sa introduction, serving God is not just a duty. It is a privilege. So, hindi po natin katungkulan or hindi natin duty na maglingkod sa Diyos o hindi pinag-uutos. Sige, maglingkod ka, tsaka ka lang maglilingkod. So, ang paglilingkod sa Diyos is pribilehiyo. Pag sinabing pribilehiyo, ito po ay iilan lang ang nabibigyan. Pero, sabi ng Panginoon, lahat po ay dapat maglingkod sa Diyos. Ano po yung mga, many people serve different things in life. Ito po yung ibang mga pinaglilingkuran ng mga tao. Ano po, pero hindi naman po ito masama. Pero mamaya lilinawin natin kung paano tayo mamumuhay na naglilingkod sa Diyos. May mga tao na naglilingkod sa pera, career, personal ambition, ano po? But true fulfillment comes from serving the Lord. Sabi nga, makamtan mo man ang lahat, pero ang tunay na fulfillment, yung may joy, ay yung paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ni Joshua, nagdesisyon siya, na sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. So, buong pamilya niya. Amen? So, sabi po dito, una, serving God is a command. Pag sinabi pong utos, dapat sunod.
sundin. Pag sinabi pong command, ito talaga ay batas. Diba? Hindi po siya basta lang rules. Kundi, serving God is a command. Sabi doon, God expects His children to serve Him with all their hearts. Nag-expect ang Panginoon na sundin mo ng buong puso ang Diyos. So kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon pero hindi bukal sa iyong puso, mas maganda pa na wag na lang. Dapat po, serving God with wholehearted. Ano po? Yan. Ang paglilingkod po sa Diyos ay utos. So inuutosan ka ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Hindi lang po si pastor ang maglilingkod, hindi lang po yung mga elder natin, kundi lahat po tayo. Bata, matanda, babae, lalaki, ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, maglilingkod tayo sa Diyos. Amen. So, maglilingkod tayo sa Panginoon. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang maglingkod talaga sa Kanya. Na po, para bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Alam niyo mga kapatid, kaya ka nilikha ng Diyos, hindi lang para maghanap buhay. Hindi lang para po maglaba ng maglaba. Hindi lang po para mag-alaga ng bata. Ano po? Kundi nilikha tayo ng Diyos para siya ay sundin. Yan. At gawin yung purpose natin. Ano po yung purpose natin? Loving God and loving people. Amen? So tayo po nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Then sabi po sa Isaiah 43:21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. So tayo po ay nilalang ng Diyos upang maging Kanya. So hindi po pwede, hindi po tayo papunta sa kapahamakan. Ikaw bilang magulang, hindi ka nagkaanak para lang mapunta sa kapahamakan ng iyong anak. So, tayo ay nilikha ng Diyos upang maging Kanyang bayan. Amen? Gusto niyo po ba na tayo maging bayan ng Diyos? Amen. So, may mga requirements po. Sabi po dito, it is a requirement for every believer. Serving God is not an optional for a Christian. Okay? Ito po ay hindi optional. Ito po talaga, kapag ikaw ay nilikha ng Diyos, talagang ang buhay mo ay paglilingkod sa Diyos. Okay? Optional. Ayan. So, sabi pa sa Deuteronomy 10:12, at ngayon, o mga mamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya. Igalang natin ng Diyos, mamuhay ayon sa Kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Amen. So, yun po, kailangan natin maglingkod sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. So, serving demonstrate our love for God. True love for God is expressed in serving Him. So, kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, nagsiserve tayo sa Panginoon ng may pag-ibig. Kaya nga po dito sa ibaan, kapag may mga couples, talagang nakakatuwa. Talagang sila ay nagluluto, talagang napapagod. Alam nyo, mga kapatid, kaya nyo yung nagagawa kasi ginagawa nyo yun para sa Diyos. At may pag-ibig, di ba? Kasi pag walang pag-ibig, maalat ang spaghetti. Di ba? So, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, naglilingkod kayo sa iyong kapwa, ginagawa mo ng may pag-ibig. Amen? Yung pagpunta nyo nga lang dito, di ba, minsan, parang ang layo. Minsan sasabihin niya, di ba? Minsan sasabihin niya, ang sarap pang matulog. Kaya lang, dahil mahal mo ang Diyos, at gusto mo maglingkod sa Kanya, gumigising ka ng maaga. Hindi ka nalilate. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako late. Diba? Kasi nga, mahal mo ang Diyos. At gusto mo siyang paglingkuran. Amen? So, yun po. Express the true love is serving Him. Yun po. Then, we cannot serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano po? Hindi tayo pwedeng maglingkod. Alam nyo, pwede kang
negosyo, pwede kang maghanap buhay, pero hindi mo yun pinapanginoon. Iba po yung pinapanginoon mo na ang iyong negosyo at ang iyong hanap buhay. So, anong ibig sabihin po noon? Ikaw ay may trabaho, tapos hindi ka makasimba dahil sa trabaho mo. Ikaw ay may negosyo, pero hindi ka makaalis sa negosyo mo, hindi ka makasimba. Hindi ka makapag-cell group. Hindi ka maka-attend ng Bible study. So, hindi po yun. Sabi nga po, yun po ay paglilingkod sa two master. Kailangan isang master lang ang paglilingkod mo. Bagamat may trabaho ka, taas ang kamay ng mga may trabaho po. Bagamat may trabaho ka, pero pina-priority mo pa rin ang pagsimba. Pina-priority mo pa rin ang pagpunta sa mga cell group at sa Bible study. So, ibig sabihin, ang master mo ay si Jesus Christ. Kasi maraming mga tao, wala dito yun. Maraming mga tao, nagpe-pray, humihingi ng trabaho, humihingi ng negosyo, pero nung nagkatrabaho, nawala sa Panginoon. Nung nagka-negosyo, na busy. Lord, kasi po madaming bumibili, madami po akong ginagawa, hindi po ako makakasimba. So, dapat po ay baka, ingatan natin kasi baka alisin ng Lord yung trabaho mo. Pag inuna mo ang trabaho mo. So, we cannot serve two masters. Sabi po sa Mateo 6:24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So kung pagpapalain ka ng Diyos, unahin mo pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Then ano pa? Yan. So sa paglilingkod sa Diyos, may blessing po ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? May pagpapala po. Ano po yung pagpapala? Pag tayo po ay naglingkod sa Diyos, ang mga benefits is spiritually and physically. Ano po? So, pag naglingkod ka sa Panginoon, ang spiritual mong buhay lalalim. Kung ikaw ay dating matampuhin, pag naglilingkod ka sa Diyos, mawawala yun. Ano po? Kung ikaw ay may karamdaman, pag naglingkod ka sa Diyos, gagaling ka. Alam niyo mga kapatid, kami po, nung kami pong mag-asawa ay backslide, sabi nga po, nanlamig sa Panginoon ng time na siguro mga 2015, yan, taong 2015, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman. Ano po? Hindi po ako naglilingkod sa Diyos. Binaliwala ko po yung paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi rin po ako active sa church. Hindi rin po ako nagsisell group. Wala pa akong Bible study. Kaya lang, yung time na 2018 or 2019, ako po ay, sabi nga, anak tayo ng Diyos, pinapalo tayo ng Panginoon. Di ba? May mga magulang pinapalo ang anak pag makulit. So, pinalo ako ng Panginoon that time. Ako po ay nag-high blood, 200/120. Ganon kataas. So, mutik na pong pumutok. Sabi nga ng mga doktor, kaya ng katawan, paano kung hindi kaya ng ugat sa ulo? Pwede mapatay, pwede makomatose. Pero ang Diyos may plano. Ang Panginoon may plano sa bawat isa. So, noong time na yon, ako po ay umiyak sa Panginoon. Ako po ay lumuhod sa Diyos. At nangako, sabi ko, Lord, ayoko umiyak ha, hindi ako makapagsalita. Sabi ko, Lord, mula ngayon, sa araw na ito, maglilingkod ako sa iyo. Ano man ang mangyari. Alam niyo po, nung time na yon, umiyak ako sa Panginoon, pinagpawisan ako ng matindi. At doon po, nagsimula yung paglilingkod ko sa Diyos. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero ang ginawa ko lang, sumasama ako sa mga cell group. Nagsisimba ako linggo-linggo. Ano mang mangyari, kailangan ko makasimba every Sunday. Sumasama ako sa mga cell group.
hanggang dumating po sa puso ko na yung mga kakilala ko pala, kailangan ko silang dalhin sa Diyos. Kaya yung grupo po namin sa isa naming business, nadala ko po sila lahat. Salamat po sa Panginoon. Kasi nga po, pag naglingkod ka sa Diyos, kapatid, merong pagpapala. Kung yung presidente nga, yung mga boss mo nga, pag ikaw ay magandang serbisyo mo, may bonus ka. Binibigyan ka nila ng blessing. Ano pa ang Diyos? Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, ano man ang mangyari, alam ng Diyos kung ano yung mga kulang sa buhay mo. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kasi ang Diyos totoo sa kanyang mga pangako. Amen. Job, pastor, nawala. So, ayaw po umiyak. Ayan. Kasi po mahirap magsalita pag ako po umiyak. Amen. Hallelujah. Salamat po sa banal na Espiritu. So, pag naglingkod tayo sa Diyos, mayroong divine protection. God preserves those who serve Him faithfully. May nakakakita man o wala, tayo po ay dapat maglingkod sa Diyos. Nakikita man tayo ni Pastor o hindi, ang Diyos ang nakakakita ng puso mo. Amen? Alam niyo po, yung pagwawalis niyo dito, yung pag-i-invite nyo, yan po ay paglilingkod sa Diyos. Inuutusan ka man ng pastor mo o hindi. Dahil ang Diyos po ang nakakakita sa iyo. Sabi ng Panginoon, kapag naglingkod ka sa Kanya, mayroong divine protection. Iingatan ka niya sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng sakit, influenza. Pero alam niyo po, trangkaso lang yun. Ubusipon lang yun. Pinapalala lang po ng gobyerno para maliwas tayo or maiwas tayo sa totoong issue. So, ang Panginoon, may protection sa iyo. May shield. Alam niyo po yung commercial na yung merong shield. Diba? Yung kahit suntukin ka man, pasaguhan ka man ng bomba dyan, hindi po kayo mapapaano. So, sa paglilingkod sa Diyos, may divine protection. Basahin po natin yung Exodus 23:25-26. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon ng inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan. Yan. At walang magiging baog sa inyong lupain. At pahahabain ko ang inyong buhay. So, kung gusto natin humaba ang ating buhay, mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Sino dito ang gustong 100 years malakas pa? Amen, di ba? So, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Magpapalain ka ng Diyos, pahabain ang iyong buhay. Kasi nga, kagamit-gamit ka pa sa Panginoon. Amen? So, next, supernatural vision, provision. So, pag naglingkod tayo sa Diyos, hindi lang po inner joy, may privilege. So, kapag tayo naglingkod sa Diyos, meron pong supernatural na provision ng Diyos. God meets the needs of His servants. So, ano man yung mga pangangailangan nyo sa araw-araw, pinoprovide yan ng Diyos. Meron po ba kayong karanasan na meron kang utang, tapos sa araw na yon ay bayaran? Di ba? Ikaw alala-alala, ako, Lord, wala pa akong pambayad. Lord, wala akong pambayad ng kuryente, ng tubig. Pero bago ka putulan, meron ng pagpapala ang Diyos. Amen? Sasabihin natin, wow, thank you Lord, meron talagang himala. Amen? Araw-araw kang kumakain. Tignan mo yung katabi, hindi naman namamaya. Diba? So, ang ibig sabihin, may supernatural provision ang Panginoon. Kapag naglingkod ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Sa isang araw, hindi ka niya pababayaan, isang beses ka lang kumain. Minsan nga, may merienda pa. Kaya Abi, bili kayo ng merienda. Ano po? So, ang Panginoon, sabi sa Philippians 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus,
ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. So pag sinabi ng Panginoon na lahat ng pangangailangan nyo, walang pinipili. Lahat ng kailangan nyo ibibigay ng Diyos. So mga kapatid, huwag kang mag-alinlangan sa Panginoon. Kailangan, pag ibinigay ng Diyos, yung hinihingi mo, ready ang puso mo. Humihingi ka ng bahay at lupa. Kaya lang, check mo muna. Baka mamaya, pag binigyan ka ng Diyos ng bagong bahay at lupa, ay iwanan mo siya. Kailangan ready ang puso mo pag binigyan ka ng Diyos ng pagpapala. Itong kabataan to, ano ang pangalan mo, Neng? Antoinette. Pag binigyan ka ng Lord ng 1 million, anong gagawin mo? Oh, di ba? Sabi travel. Thank you. Travel agad. Di ba? So, mga kapatid, dapat tama ang heart mo. Amen? Di naman masama mag-travel. Di ba? Kaya lang, baka pag-travel mo, makalimutan mo si Lord. Huh? Di ba? So, pag binigyan tayo ng 1 milyon, ano kaya gagawin namin, Lord? Baka magpupunta sa SM, bibili ng iPhone 17 Pro Max. Di ba? Oh. Church! Oh, maganda ang ano ni Jedi, church daw ang bibilin. Di ba? So, kaya mga kapatid, baka kaya hindi pa binibigay ni Lord yung ating prayer, hindi pa ready talaga yung heart. Ano? So, sama mo ako sa travel, ha? So, yun po, ano? So, may supernatural provision ng Diyos. Hintayin mo lang yung tamang panahon para sa iyo. Kasi hindi naman habang buhay, ganito lang talaga tayo. Talagang meron at meron pong pagpapala na paparating. Amen? Then, ano pa? Strength and renewal. Pag naglingkod ka sa Diyos, merong kakaibang kalakasan ang ibibigay ang Diyos sa iyong buhay. Isaiah 40:31. Yan, nasa cellphone ko po, wala dyan eh. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man sila, hindi sila mapapagod, lumakad man sila, hindi sila manghihina. Amen! Kapag naglingkod ka sa Diyos, walang pagod kang mararamdaman. Kami po, bumalik po ulit sa amin ang mula Lunes hanggang Linggo na gawain ng Diyos. Dati po, 2 times a week lang. Pero, siyempre bilang mother, siyempre pag-uwi mo sa bahay, or bago ka umalis ng bahay, kailangan mo na maglinis, magluto, maglaba. Dati po, hinahapo ako pagka ganon. Puro bahay lang, linis, laba, luto. Puro ganon po. Eh, kahit naman tayo maglinis, mamaya makalat ulit. Tama? Pagod ka na. Sabi nga, yung kalat, di yan mawawala. Pero ikaw, pwede kang mawala. Dahil sa sobrang sipag mo. Ano po, sa pagod. So, dahil nga po may mga gawain po kami pinupuntahan, hindi po namin nararamdaman yung kapaguran. Pero nung hindi po kami naglilingkod sa Diyos, malungkot ang buhay. Nung hindi kami naglilingkod sa Diyos, balisa kami lagi. Saan kami kukuha ng pambayad? Saan kami kukuha ng pagkain? Lord, palalayasin na kami sa aming inuupahan. Nung hindi kami naglilingkod sa Diyos, napakaraming problema, walang kapayapaan, walang kagalakan. Pero alam niyo po, nung kami ay naglingkod sa Diyos, lumakas yung aming spiritual na buhay. Lumakas ang aming katawan. Amen? Sige, palapakan natin sa Diyos. Bumalik pa sa high blood. Alam niyo po, ang aking BP ngayon is 120/79. Normal na po.
Kaya kung gusto natin na tayo po ay tuloy-tuloy na i-bless ng Lord physically, spiritually, ang ilagay mo sa iyong puso at isip, maglilingkod na ako sa Diyos. Amen? Yan po kasi ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. At the age of 46 years old, 46 na po ako sa October 31, birthday ko po yan. Thank you po sa prayer nyo. At the age of 46 years old, marami na po kaming naranasan sa buhay mag-asawa. Marami na po kaming hirap na napagdaanan. Marami na rin pong pinatikim ang Diyos na magandang buhay. Ano po? So, yung mister ko po, hindi naman po sa pagyayabang, nakaranas na po yung magkaroon ng big bike, yung 1,000cc. Yung mabilis, alam mo kidlat pag dumaan sa tollway. Ano po? 200 yata ang takbo. Ano po? Kaya lang, syempre, dahil laging napapasok ang binti at mataas, binenta. Ano? So, pinagbala po ng Diyos sa mga naglilingkod sa Panginoon. Nakaranas din po magkaroon ng sports car, Camaro. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yun ang tunay na joy. Ang tunay na joy talaga, yung ikaw ay nasa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Amen? So, marami tayong naranasan sa buhay. Lahat halos siguro, naranasan na natin. Naranasan na rin natin kumain sa Jollibee, sa McDo. Pero wala ding kasiyahan. Ang totoo po, pag naglingkod ka sa Diyos, deep in your heart, may joy. Amen? So, tayo po'y pinalalakas ng Diyos. Huwag kang sabi nga po, pag umulan, huwag na hindi ka tutuloy. Kasi kami, kahit po may bagyo, nagsiserve kami alas 7 ng gabi. Basta wag lang humahati ang lupa. Hindi tayo makakandaan. Malaglag lang tayo. So, ang paglilingkod sa Diyos, meron ding peace and joy. Yan. Yan. Peace and joy. Merong kapayapaan na ibinibigay ang Diyos mula doon sa kaibuturan ng iyong puso. Nung wala kami sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, lagi kaming balisa. Lagi kaming maraming iniisip. Marami akong pinagtataguan. Hindi naman pinagtataguan. Kasi marami po kaming utang noon. Marami po kaming, lagi po akong umiiyak. Kasi nga po, wala akong maipangako sa mga pinagkakautangan ko. Marami po kaming utang noon nung wala ka. Hello. Yan. So, walang kapayapaan. Pagka yung pinag-uutangan namin, makakasalubong ko, iikot ako, layo. Imbis na 10 minutes, nandun na ako. Ako, teka muna, wala na naman ako sasabihin eh. Ikot ako, 30 minutes, ang daan ko, layo, pawisan na. So, walang inner joy kapag hindi naglilingkod sa Diyos. Pero, nung ako'y naglingkod sa Panginoon, nakipag-usap ako sa mga tao, unti-unti, ako ay binibigyan ng Diyos ng pambayad. Hindi man instant. Pero Lord, sabi ko, Lord, makakabayad din ako. Makakabayad din ako. Lagi ko po yung sinasabi. At meron kapayapaan nung naglingkod sa Diyos. Bagamat meron pa rin mga utang, pero ang Diyos ang bahala. Sasabihin natin, Lord, bahala ka na, Lord. Alam niyo naman po, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Amen? So, merong inner peace and joy kapag naglingkod ka sa Panginoon. Okay? Then, paano po tayo maglingkod sa Diyos? How to serve God acceptably. So, paano ka maglilingkod sa Diyos? Lord, paano ako magsisimula? Paano po ako maglilingkod sa iyo? Yung akin po bang pagwawalis, paglilingkod? Yung akin po bang pag-i-invite, paglilingkod? Okay, may mga bagay po na ibibigay tayo para po malinawan natin yung tamang paglilingkod sa Diyos. Amen? So, yung mga bagay na yon na alam mo para sa Diyos mo ginagawa, yun po ay paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, paano tayo maglilingkod
paglilingkod sa Diyos. Una, serve Him with sincerity and truth. God desires honest and wholehearted service. So kapag tayo po ay naglingkod sa Diyos, dapat sincere. Hindi dahil sa wala ka lang magawa, hindi dahil sa naiinip ka lang sa bahay, hindi dahil sinabi ni pastor, dalawin to. Dapat sincere. Dapat totoo. Ano po? Dapat wholehearted yung paglilingkod natin sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, nagwawalis ka man, pinapaganda mo man ang paligid, pero sincere ka na si Lord ang dahilan, kaya ginagawa mo to, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo kami, nung kabataan kami, naglilinis po kami ng CR sa church. Nagbabrush kami ng mga bowl. Ano po? Hanggang ngayon po, naglilinis din po kami ng church worship team. At pag yun po ay ginagawa mo ng sincere, hindi ka mapapagod. Hindi ka mandidiri. Ano po? So, dapat po, ang paglilingkod sa Diyos ay sincere at totoo sa iyong puso. Yan. Parang alam ko si Nathan. So, Joshua 24:14, kaya ngayon, igalak nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwilan ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabilang ilog, sa Euphrates at Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. So, alisin na po natin yung mga Diyos-Diyosan. Alam nyo po, ang Diyos-Diyosan, hindi po yan tunay na Diyos. Ano po? At Diyos-Diyosan mo sa sarili mo. Ano? Na, ba't ba ako magwawalis? Kakainis naman ang alikabok, magkaka-pimples ako. Di ba? So, minsan yung sarili mo, ba't ba ako magpapaganda ng simbahan? Marami naman kami pwede maglinis. Di ba? So, dapat, gawin mo ng taos sa puso mo. Ano po? Kaya yung mga naglilinis ng church, nagwawalis, salamat po sa Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos. Yung mga nagpapaganda ng church, sige, palapakan natin ang Panginoon. Yung mga magmamahal sa inyong pastor, pero meron ako mamayang ano sa inyong mga pastor. Ano? May maganda akong ano dyan. Ano po? Then, yan, serve with a willing heart. Voluntarily, not force. Hindi ka dapat laging tinutulak. Pag sinabi ng pastor niya na, sino kaya pwedeng magluto? Ikaw na. Ikaw sa pagluto, ikaw may, mauubos yung gasol ko. Di ba, sabi niya, pastor ako na po. Yun talagang ikaw ay nagbo-voluntaryo. Kasi alam nyo, lahat ng sinasabi ng pastor nyo, tungkol yan sa gawain ng Diyos. At ang Panginoon ang pinalulugaran nyo. Amen? So, dapat nagsiserve ka. Sino kaya maghuhugas ng mga pinggan? Ay, pastor ako na po. Hindi, ako na nga. Di ba? Nagkakagawan pa kayo. Yeah? Pag yung pastor nyo ay, bawa, bumababa sa church, sa sasakyan, hindi magkandadala. Pastor, akin na po yung mga dala nyo. Excited kayong makita pastor nyo, di ba? So, dapat po, voluntarily, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa iyong kapwa. Amen? Then, serve with humility. Yan. So, ang paglilingkod sa Diyos ay may pagpapakumbaba. Hindi yung, ay, ako naglinis ng upuan na. Baka yung, may maalikabok. So, dapat ikaw ay nagpapakumbaba. Ikaw ay humble. Hindi yung, minsan nga, pag may ginawang mabuti, di ba, yung ibang tao, gusto ay napaparangalan. Pag may ginawang mabuti, gusto na i-announce. Di ba po? Tulad yung aking anak na si Precious. Kasi po sila maming pagka yan ay may ginawa kang laging pinapakit sa stage. Ayaw po ng anak ko ng ganon. Mami, huwag mo nang sabihin okay lang mga tihib. Na ganito kasi sasambitin na naman sa stage. So, ibig sabihin, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, humble heart. Ano po? Pag tayo po ay naglingkod sa Diyos, may kapakumbabaan.
Amen? So, wag nang malaman kung ano yung ginawa mo, bahala ng Diyos. Hindi yung hindi ka lang napasalamatan, hindi ka lang nasabihan, nakamayan ng pastor. Ako lang ang naglinis ng church, di man lang ako kinamayan ni pastor. Yeah. Ako na nga yung nagpunas ng drum set, di pa ako kinamayan. Nag-practice na nga kami ng worship, wala man lang merienda. Yeah. So pag ginawa mo yan sa Panginoon, Panginoon ang bahala sa'yo. Hindi man niya naalala ng yung mga pastor, ay si Lord naman ang iyong pinaglingkuran. Amen? So, wag tayong, sabi nga, wag nating hanapin lagi ang kapalit. Kailangan may humble heart tayo. Pag nag-invite ka, hindi ka pinuntahan ng invite mo, hindi siya nagpunta, huwag ka rin magagalit. Bahala na si Lord. Okay. Nakakayamot naman, ini-invite ko na nga. Sila na nga ang pupunta sa langit. Ayaw nila, bahala sila. Yeah? So mga kapatid, mag-invite kayong lahat. Pumunta man yung invite mo o hindi, si Lord na bahala. Basta ginawa mo ng may kapakumbahan. Amen? Ano pa? Yan. So, serve with excellence. So, bigay mo yung the best shot. Bigay mo yung pinakamabuti. Maganda ang boses mo, maglingkod ka sa Panginoon, worship leader. Kung ikaw ay may talento sa drum set, bigay mo sa Panginoon yung talento mo. Para hindi lang lagi si Pastor Alicel. Pastor Alicel nagda-drums, siya pa umaawit. Ano na? Pawisan na, lalo nang nawala ang mata. Diba? Kung ikaw ay meron yung kakayanan sa pagigitara, kaya wala pa tayong gitara, kasi wala pa pong nagko-commit sa pagigitara. Kaya mga kapatid, bigay mo yung best mo. Alam ko po na bawat isa sa atin may kakayahan. Ano po? Hindi man maganda boses mo, hindi ikaw ay taga-palakpak. Pag nag-worship, taga-sayaw, taga-lundang. Kung hindi man magaling ka sa drums, o di taga-ayos ka ng upuan. Ano po? So, kailangan the best. Bigay mo yung the best para sa Diyos. Amen? Then, serving God through different means. May iba-iba pong kahulugan ang paglilingkod sa Diyos. Yan. So, sa paglilingkod sa Panginoon, ito po, kapag ikaw ay nasa worship and prayer, yan po ay paglilingkod sa Diyos. Nagnanalangin ka para sa iba. Ano po, hindi po mandarasalhan ng kaluluwa. Malapit din, November 1. Yan. So, ikaw ay nagpipray, nag-i-intercede. Pinapanalangin mo yung mga pastor na sila yung ingatan ng Diyos. Sapagkat alam niyo mga kapatid, kapag wala tayong leader o mga pastor, grabe, mangangalat tayo. Wala tayong unity. Kaya dapat laging kasama ang inyong mga pastor sa prayer niyo. Every kain, every meal, lagi niyo silang isama bago ka matulog, pagkagising. Pag nagising, sama niyo sa prayer ang inyong mga pastor. Sama niyo sa prayer ang inyong mga kapatiran. Lahat, pati mga bata, ipanalangin niyo sila lagi. Pati yung mga nai-invite yung bago, lagi niyo pong ipanalangin sa Panginoon. Yan po ay paglilingkod sa Diyos. Yan po yung ibig sabihin na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay nananalangin, ikaw ay sumasamba, nag-worship. Yung nagpaawit po dito, yun po ay naglingkod sa inyo. Yun po. Hindi yung, ay worship leader ako, naglilingkod ako sa Diyos. Ginagamit mo yung kakayahan mo para maglingkod ka sa kongregasyon. Pero ang paglilingkod sa Diyos, ito ay may kasama talagang sacrifice. Amen? So, paglilingkod sa Diyos through worship and prayer. Paano po ako maglilingkod sa Diyos? Mag-worship ka. Manalangin ka. Amen? So, ano pa po? Through evangelism and soul winning. Yan. So, naglilingkod ka sa Diyos kapag ikaw ay nagsusoul winning. Nag-aakay ka ng mga tao sa Panginoon.
ay hindi ka nahihiyang dalhin ng mga tao dito. Sapagkat ang lugar, baliwala yan sa Diyos. Yung presensya ng Diyos na mararanasan ng taong in-invite mo, iyon yung makapagbabago sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, mag-soul winning ka. Ano man ang trabaho mo, meron ka dapat nadadala sa trabaho mo. Kaya palakpakan natin si Ate Janet, ang kanyang boss na dala. Amen? So, naglilingkod ka sa Diyos kapag may ini-invite ka sa Panginoon. Nakakakilala yung mga tao sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang sabi nga po, makamtan mo man ang buong mundo, kayamanan sa mundo, yan man ay bahay, magandang sasakyan, gintong alahas, hindi mo yan madadala sa langit. Ang tanging madadala mo lang sa langit, yung mga tao na nadala mo sa Diyos. Yun yung reward mo. Kaya mga kapatid, unahin natin yung ating pamilya, yung ating asawa. Kung hindi pa nakakilala sa Panginoon, kung ikaw yung dating hindi malambing, magiging malambing ka. Magiging mahinahon ka sa iyong asawa. Kasi gusto mo siyang mawin. Magiging magalang ka sa iyong magulang. Kasi gusto mo silang madala sa Panginoon. Unahin mo ang iyong pamilya. Sapagkat sila ang una mong kapwa. Pangalawa, i-invite mo yung iyong mga kaibigan kakilala. Amen? Baka 10 taon na pong Kristiyano, hindi pa alam ng kapitbahay na siya'y born again. Sabi sa isang kwento, Pastor! Alam niyo, meron akong papatotoo sa inyo. Ano yon? Ako po ay may trabaho sa Lima. Dito po sa may, sa factory. Ako po ay 5 taon na doon. Alam niyo po ba, nakakatuwa? O, bakit naman? Sabi ng pastor. Hindi po nila alam na ako po'y born again. Ibig sabihin, sila, yung taong yon hindi alam ng mga kasama niya siya'y Christian. Kasi nga, wala namang nababago. Di ba? So, tayo ay magbabago because of our family. Tayo po ay magbabago ang ugali, magiging maayos kasi magsusoul winning tayo. Amen? Makikita ng kapitbahay nyo na hindi na, sabi nga nung kwento ni Pastor Jonoy, yung mga kapitbahay nyo, tanghali na magigising. Kasi wala nang nagbubunga nga tuwing alas 4 ng madaling araw. Ano po? So, nagbago na. So, tayo po ay mag-soul winning. Then, through giving and supporting God's Word, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, isa din po ang magbigay. Amen? Support the God's Word. Supportahan yung gawain ng Diyos. Kaya alam niyo po, wala namang tinatanong ang Diyos na halaga. Kung ano yung bukal sa puso mo, yun yung itulong mo. Tulad ngayon, di ba? Pastor's Appreciation. Alam niyo po yung pangangailangan ng bawat isa. Ang inyong mga pastor, hindi ka man. Ay, yung mga pastor, iba yung buhay na binigay nila para sa inyo. Maaaring sila may pinagdadaanan, pero hindi nila yung sinasabi sa inyo. At bilang tiyahin nila, alam ko yung pinagdadaanan nila. Ano po? Yan, ayoko sabi ko. Papangit tuloy ako. So, alam niyo mga kapatid, hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong sa iba. Hindi mo kailangan lumaki ang sweldo mo para makatulong sa iyong pastor. Ano po? Ako tuloy ang naiiyak, dapat hindi. So, damahin niyo yung pastor niyo.
i-bless ka ng Lord kung yung mga pastor nyo, ina-appreciate nyo. Pagpapalain ka ng Diyos kung yung mga pastor nyo ay minamahal nyo. Alam nyo, kailangan ng mga leaders, ng mga pastor nyo yung moral support, prayer, pagmamahal, pagbibigay, na hindi porket naka 4 wheels si pastor, mayaman na. Ano po? May mga pinagdadaanan sila na hindi pwedeng sabihin, kasi nga po, leaders tayo. Pero yung simpleng pag-ibig nyo, pagbibigay nyo sa mga leaders nyo, ang Diyos ang pinararangalan nyo. Alam nyo, pagpapalain kayo ng Diyos, kung ano yung wala sa inyo, pero nakapagbibigay kayo, i-bless kayo ng Panginoon. Ano po? Yung simpleng bagay lang, hindi naman po laging material. Yung mga simpleng bagay na alam mo, si pastor matutuwa. Alam niyo si pastor, magpapatuloy maglingkod. Kasi na totoo, mahirap po talaga magpastor. Marami pong sakripisyo, marami pong pangarap na kinalimutan para lang maglingkod sa Diyos at ang mga tao ay dalhin sa Diyos. Kaya kayo, mahalin niyo po yung mga pastor niyo. Ibigay niyo yung the best para sa Kanya. Kasi binigay niyo din yun para sa Panginoon. Yung paggalang, pag-respect, ano po, yung pag-ibig sa Kanya, sa Kanyang anak, yung pinapahalagahan niyo po sila, yan, napakalaking bagay po yan. Ina-encourage niyo sila, china-challenge niyo po sila, yan. Ano po? So, support po natin yung ating mga pastor. Ipag-pray natin na payamanin tayo ng Diyos. Ipag-pray natin na tayo pagpalain ng Panginoon. Kung may hanap buhay ka, galingan mo. Kung may negosyo ka, sipagan mo. Kasi payayamanin ka talaga ng Diyos. At ikaw, sabihin mo sa sarili mo, ako ang susuporta sa gawain ng Panginoon. Ako ang susuporta sa aking mga pastor. Amen? Alam niyo, pag ginawa niyo yun, grabe ang ibubuhos ng pagpapala ng Diyos sa bawat buhay niyo. Amen? Kaya kami po, mahal ko po ang gawain ng Diyos, mahal ko rin po ang mga pastor. Kaya ako po, yung mga simpleng pagbibigay ko po sa mga pastor, pag nagpupunta po yan sa bahay, talagang hinahahain ko lahat ng pagkain. Pag nagpunta yung pastor namin, binubuksan ko po yung aircon para hindi mainitan. Pero alam nyo, dati lang din po kaming wala. Dati lang din po kaming mahirap ang buhay. Dati lang din po kaming nangungupahan. Pero dahil naglingkod kami sa Diyos at minahal namin ang lingkod ng Diyos, pinagpala kami ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dito magkakaiba. Tayo po ay isang pamilya. Kaya mamaya, yakapin niyo yung inyong pastor. Pasalamatan niyo sila Pastor Alizen, Pastor Jonay. Dahil nagbigay sila ng buhay sa Diyos. At nagbigay sila ng buhay para maglingkod sa inyo. Amen? So, support natin ang gawain ng Diyos. Itong church, lagi ko po dinideclare na hindi lang kayo mananatili dito. Pang magandang gusali tayo. Amen? Kaya, ang Panginoon magpapala talaga. Bibigyan niya kayo ng maraming blessing at uunahin niyo ang gawain ng Diyos at kayo po ay i-bless. Magkakaroon tayo ng magandang church. Aircon. Lagi po natin yung i-declare. Ano po? So, magkaka-aircon tayo. Malawak ang church. Magkakaroon tayo ng mga negosyanteng miyembro. Amen. Yayaman kayo. Yayaman kayo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Suportahan ang gawain ng Diyos sapagkat iyan po ay isa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, naririnig yung pa po ba ang boses ko? Okay, mamaya, bigyan mo na, or next week, maglaan ka ng isang regalo
kakilala po kayo, ano po, na ganito, na may mga consequences po pag hindi naglingkod sa Diyos, okay? Una, failure to serve God spiritually may consequence. Ito po, loss of divine blessing. So, wala pong pagpapala sa mga hindi po naglilingkod sa Diyos. Amen? So, sabi po sa Deuteronomy 28:47-48, dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos, sa panahon ng inyong kasaganaan, ibibigay niya kayo sa mga kaaway na pinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin. Ako, nakakatakot, no? Mamamayak. Kukulangin ng damit at mawawalan ng lahat ng bagay. Pahihirapan niya kayo na parang kinabitan ng pamatok na bakal sa leeg hanggang sa mamatay kayo. Wow, ang sakit. So, pag hindi tayo naglingkod sa Diyos, mawawala po yung divine blessing. Ito po yung pangit na mangyayari kapag wala pong hindi po naglilingkod sa Diyos. Kaya may mga tao po talaga sa labas na punong-puno ng kabigatan sa buhay. May kakilala po ako, mapera, mayaman, pero wala ang Diyos sa buhay niya, kaya wala din pong kaligayahan sa buhay niya. Laging takot, laging balisa, walang pagpapala. So, yun po yung consequences. Ano po? Then, spiritual dryness. Kapag tayo po hindi naglingkod sa Diyos, mawawala po yung spiritual na buhay natin. Mawawala na yung joy. Mawawala na po yung pribilehyo ng Diyos sa buhay natin. Kaya ayaw po natin ang mangyari. Ano po? Ayaw natin mangyari na tayo po ay mahiwalay din sa Diyos. Sapagkat ang mahiwalay sa Diyos ay isang matinding kalungkutan. Yan, sabi po sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso sa Santiago 4:8. So pag hindi tayo naglingkod sa Diyos, mapapahiwalay tayo sa Panginoon. Tayo po ay malalayo sa Diyos. Kapag malayo sa Diyos, wala na po ang kaligtasan natin. Hindi na po tayo protektado ng Diyos. Hindi na rin po tayo i-bless ng Panginoon. Amen? Ano pa? Kapag hindi naglingkod sa Diyos, yung consequence, judgment and eternal loss. Yan. Sa Mateo 25:30, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman, sa labas. Doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, pag hindi po tayo naglingkod sa Diyos, tayo po ay hahatulan ng Diyos. Ayaw po natin yun. Ano po? So, yung mga pagpapala na gusto mo, kagalingan, inner joy, kapayapaan, pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, yun na po yung maging buhay natin. Maglingkod po tayo sa Diyos. Sabi nga, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Diba? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Ngayon na. Habang malakas ka pa. Ako po, 46 years old. Sabi ko, Lord, mula ngayon, hanggang ako'y kunin mo, pero ayoko, Lord, mamatay. Rapture na lang. Maglilingkod po ako sa iyo. Ano po? Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ano man ang mangyari? Ano man ang kalagayan ng buhay mo, maglingkod ka sa Diyos. Sapagkat ito lang yung may inner joy. Ito lang yung may inner peace. Dito ka gagaling. Dito ka pagagalingin ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo. Lahat tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Sapagkat kaya niya tayo binubuhay. Kaya niya pa tayo binubuhay. Dahil gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. May oras pa, may panahon pa. Ano man ang kalagayan mo ngayon, may chance pa na maglingkod ka sa Diyos. Amen? So, salamat sa Panginoon.
Thank you. Pero bago tayo manalangin, gamitin po natin yung Diyos ka sa amin. Hayaan natin ang Diyos ang maghari sa buhay natin. At pag naghari ang Panginoon, makakapaglingkod tayo ng maluwag sa Kanya. Siyempre, bago tayo maglingkod sa Diyos, kung sino man yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tatanggapin natin siya bilang Lord and Savior. So, bilang Panginoon at tagapagligtas, anumang kasalanan meron tayo, patatawarin tayo ng Diyos. Anumang pagkukulang, pagkakamali, patatawarin tayo ng Diyos. Kaya, kung sino man po yung hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, nanyayahan ko po na bago tayo umawit, tayo po ay tatanggap sa Panginoon sa oras nito. Taas nga po ang kamay ng gustong tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Tandaan niyo po, pag kayo po ay humingi ng tawad sa Diyos, patawarin niya tayo, yung maruming puso natin, lilinisin ng Diyos. At siya po ay maghahari sa ating buhay. So, tayo po muna yung muko. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo po yung aking sasambitin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, simula nung ako'y bata pa, hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ginawa niyo po sa buhay ko. Namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan upang hindi na po ako mapahamak. Panginoong Jesus,